Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rosalie, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Simula pa lang, gusto kong maging tapat sa inyo. Maraming bagay na hindi ko na kayang itago pa, at sa mga sandaling ito, para bang ito na lang ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng pinagdadaanan ko. Minsan, sa isang relasyon, hindi mo na alam kung saan ka magtatapos, kung ang pagmamahal ay sapat na ba, o kung kailangan na ba ng higit pa. Bilang asawa ng isang seaman, matagal ko nang sanay na mag-isa. Bawat taon na siya'y aalis, ako'y maghihintay at maghapon ang oras ko sa bahay, kasama ang anak namin. Dati, ang pag-asa ko ay ang pagbabalik ni Hector. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman na parang may kulang. Nandyan ang mga maliliit na pagkukulang sa aming relasyon. Hindi ko na nararamdaman ang mga simpleng bagay na noon ay naging natural, ang mga yakap, ang mga mahal kita, at ang mga oras na magkasama kami. At sa lahat ng mga kakulangan, dumating si Gab, ang binatang kapitbahay namin. Sa mga pagkakataong iyon na ako'y nag-iisa, si Gab ang naging kausap ko, naging kasama ko sa mga gabi na walang Hector. Sa mga simpleng pag-uusap at pagkakamay, unti-unti akong natututo na ibaling ang pansin ko sa kanya. Nagsimula akong maghanap ng mga dahilan upang magtagal ang aming mga kwento, kahit alam kong hindi ito tama. Pero sa bawat araw, si Gab ay naging ang pagkalinga na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko pa noon naisip na aabot kami sa ganitong punto. Ang mga mata ni Gab, ang mga kamay niyang minsan ay dumaikit sa akin sa mga simpleng pagkakataon, ay nagsimula nang magbigay sa akin ng isang uri ng init na matagal ko nang namiss. Hindi ko kayang itanggi, na may mga gabing, sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Gab ang naging bahagi ng mga lihim ko. Hanggang isang gabi, naganap ang hindi ko inaasahan. Habang magkatabi kami sa sala, ang tingin niya sa akin ay ibang-iba. At sa mga sandaling iyon, parang lahat ng nararamdaman ko ay parang sumabog. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Dahan-dahan, inabot ko ang kamay niya at ang mga mata namin ay nagtagpo. Walang salitang lumabas, pero ang mga katawan namin ay nagsimula ng magsalita para sa amin. Dahil sa mga nangyari, hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang lahat ng lihim na itinatago ko. Sa isang iglap, ipinarating ko sa asawa ko ang lahat ng nangyari. Hindi ko kayang magsinungaling pa, kahit na ang mga salitang lumabas sa bibig ko ay nagdulot ng sakit. Hector, may mali ako, iyon lang ang nasabi ko, at wala nang ibang sumunod na salita. Ngunit paano ko ipaliwanag ang lahat? Ang init na naramdaman ko kay Gab, ang pagkakaroon ng isang lugar na walang-wala akong nararamdamang galit o pagkukulang. May takot ako sa aking puso, pero alam ko, ito na ang tamang oras upang ipaliwanag ang lahat, kahit na ang mga salitang ito ay hindi kayang balikan pa. Ang tanong lang ay kung kaya ba ni Hector tanggapin ang ginawa ko. Naaalala ko pa noong kasal kami ni Hector. Ang buhay namin ay puno ng pangarap, puno ng pagmamahalan, at puno ng pangako. Ang bawat araw ay tila may pag-asa, at ang mga mata niya ang nagbigay sigla sa akin. Noong mga unang taon ng aming pagsasama, tuwa at saya lang ang naramdaman ko. Isang pamilya, magkasama kami sa lahat ng bagay, sa mga simpleng pagkikita, sa mga gabi ng kwentuhan, sa bawat halakhak ng anak namin. Wala akong ibang hinihingi kundi ang masunod ang aming pangarap na magtulungan at magsama-sama sa bawat hakbang ng buhay. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago nang magsimula siyang maglayag bilang isang seaman. Noong una, kaya ko pa. Tinanggap ko na trabaho niya yun, at tinanggap ko rin na hindi kami laging magkasama. Pero habang tumatagal, parang may malalim na agwat na lumalaki sa pagitan namin. Kakaibang pakiramdam ang maramdaman mong mag-isa sa bahay, lalo na't ang mga gabi ay tila mas mahirap pag mag-isa ka lang. Nasanay akong maghintay, magdasal na sana'y safe siya, ngunit sa bawat araw na lumipas, parang unti-unting nawawala ang mga bagay na umaalalay sa amin. Tila ba ang pagmamahal namin ay napapagod, at ang mga simpleng sandali na binabalik-balikan ko sa isip ko ay tila nagiging malabo.
Lalong naging mahirap noong ako'y nagsimula ng magtago sa mga nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kay Hector ang nararamdaman kong pagkukulang, kaya't pinili kong magsikap na magtiis. Hanggang isang araw, habang ako'y naglalakad sa harap ng bahay, nakita ko siya, si Gab, ang binatang kapitbahay namin na madalas magtulungan sa mga gawain. Madalas ay siya ang kasama ko sa bahay tuwing wala si Hector, lalo na't parang wala ng ibang tao sa paligid na makikinig. Nagpapakita siya ng malasakit, laging handa na tumulong, at hindi ko alam kung paano, pero unti-unting ang tingin ko sa kanya ay nagbago. Siya ang unang taong nagbigay pansin sa akin nang hindi hinihingi. Tila ba ang mga simpleng ngiti ni Gab at ang mga mata niyang puno ng pagkaalala ay nagbigay sa akin ng init na matagal ko nang namiss. At kung tutuusin, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Naalala ko pa nang dumaan siya sa gabi ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Isang gabing masakit ang aking puso at si Gab ang dumaan sa harap ng bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang may naramdaman akong init sa katawan ko, parang isang sigaw na matagal ko nang pinipigilan. Siya na lang ang nandyan sa mga oras na kailangan ko ng kausap, ng isang taong magbibigay pansin sakin. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Sa isang iglap, ang mga mata ko'y sumalubong sa mga mata niya, at sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng isang koneksyon na mahirap ipaliwanag. Ang mga kamay niya na minsang sumayad sa aking balat ay tila nagbigay init sa katawan ko, init na matagal ko nang hindi nararamdaman mula kay Hector. Hindi ko na alam kung paano ko narating ang puntong iyon. Si Gab, na dati isang kaibigan lang, ay naging parte ng mga araw ko, ang mga kwento, ang mga tawanan, at ang mga simpleng sulyap na nagbigay saya sa akin. Hanggang sa hindi ko na namalayang iniwasan ko na ang mga bagay na dapat ay hindi ko pinipilit. At iyon na ang simula ng isang lihim na hindi ko kayang ipaliwanag, pero patuloy na sumik sa puso ko. Si Hector, na matagal nang wala, ay hindi na ang laman ng isip ko sa bawat sandali. Pumapasok sa aking buhay si Gab, ang lalaking walang ibang ginawa kundi magbigay ng pansin at mag-alaga sa akin, at siya ang naging dahilan ng aking paglisan sa mga pangarap na akala ko'y magagawa ko ng mag-isa. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano ko nahulog. Basta't dumating lang siya, si Gab, at ako'y naging bulag sa lahat ng mali. Naalala ko ang gabing unang nangyari ang lahat, ang mga kamay niya na dahan-daang humaplos sa aking katawan, at ang mga titig niyang nagsasabing, nandito ako. At sa gabing iyon, wala akong naisip kundi ang init ng katawan ko, ang init na sa wakas ay muling naramdaman ko. Sa mga sandaling iyon, tila ba napagod ako magtago sa sarili ko. Si Hector ay ang asawa ko, pero si Gab, siya ang naging sagot sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang unang reaksyon ni Hector ay hindi ko makakalimutan. Ang galit at pagsisisi sa kanyang mata ay tila nakadikit sa mga salitang binitiwan niya. Paano mo nagawa ito, Rosalie? Para akong tinamaan ng kidlat sa sobrang sakit na naramdaman ko. Ang tanong na iyon ay parang isang malupit na pagbusal sa akin, isang tanong na hindi ko kayang sagutin ng tuwiran. Alam ko, sa bawat salitang iyon, naiwan ko na siya, ang taong iniwasan ko ng matagal, ang taong nagbigay sa akin ng lahat ng suportang kailangan ko. Pero paano ko sasabihin sa kanya na sa mga gabi ng pagkukulang, si Gab lang ang nakapagbigay ng init na matagal ko nang hinahanap. Nakatayo ako sa harap niya. Ang katawan ko'y parang napuno ng bigat na hindi ko kayang alisin. Ang mga luha ko na lang ang nagsisilbing tanging sagot, habang ang mga salitang naiipit sa aking lalamunan ay nanatiling tahimik. Sa bawat patak ng luha, tila nagiging mas mabigat ang puso ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Gusto ko sanang magsisi, pero anong magagawa ko? Paano ko siya papatawarin kung ako mismo ay hindi ko kayang patawarin ang sarili ko? Wala akong maisip na dahilan na sapat para maipaliwanag sa kanya ang nangyari. Hindi ko kayang magpaliwanag ng rason na magpapaunawa sa kanya. Alam ko na naging selfish ako, pero ang sakit nang makita ko ang hitsura niya, ang lalaki na dati pinagkakatiwalaan ko ng buong buo, ngayon ay tinitingnan ako ng may galit at kalungkutan sa mata. Ang bawat saloobin ko ay naging mabigat, at sa bawat tanong niya, parang nahulog ako ng mas malalim sa isang butas na hindi ko kayang paglabasan. Hindi ko kayang tanggapin na sa isang pagkakamali, nawala ang lahat ng pinagdaanan namin. Nagbago na ang lahat, ang buhay na puno ng pangarap at pagmamahalan ay parang binura ng isang maling desisyon.
Gusto ko sanang magsabi ng isang matibay na dahilan, pero wala akong maisip. Ano ang maaari kong sabihin sa kanya? Ang ginawa ko ba ay sapat na dahilan para magbago ang lahat? Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang magtaka kung meron pa bang pagkakataon para sa amin. Kung may pagkakataon pang maghilom, magkausap, magkaintindihan. O baka naman tapos na ang lahat, tapos na ang buhay namin bilang mag-asawa. Ang sakit na nararamdaman ko sa mga oras na iyon ay higit pa sa pisikal na kirot. Ang emosyonal na distansya na nagsimula sa pagitan namin ay parang isang malaking pader na mahirap give-in. Si Hector, na ngayoy lumayo na, ay hindi ko na kayang lapitan. Habang tumatagal, nararamdaman ko na parang hindi na siya ang taong iniintindi ko. Lahat ng mga taon ng pangarap na nagsimula sa kanya ay napako sa isang sandali ng pagkakamali. At ang mga mata niya, na puno ng sakit, ay nagsasabing alam niya na nagbago na ang lahat, at siguro, hindi na kami makakabalik sa dati. Sana may magagawa ako, pero parang ang lahat ng desisyon ko ay nagdala lang ng mas malaking paakit. Kung nagkamali ako, paano ko ito itatama? Kung may mga pagkakataon pang magbago, paano ko ipapakita na may natutunan ako mula rito? Ang mga tanong na iyon ay hindi ko kayang sagutin, at baka hindi ko na kayang sagutin pa sa kahit anong oras. Ang nararamdaman ko lang ay isang malalim na paghihinagpis, isang pag-aalala na baka ang lahat ng ito ay wala ng pag-asa. Laging may isang bahagi sa akin na nagsasabi, kung nasaan ang pag-ibig na pinagdaanan namin. Kung may dahilan pa bang magpatawad. Kung siya ba'y mapapatawad ko pa. Dahil sa confession ko, nagbago ang takbo ng buhay ko. Hindi lang ang relasyon namin ni Hector ang naapektuhan, pati na rin ang mga tao sa paligid namin. Maging ang mga kaibigan at mga kapitbahay ay nagsimulang mapansin ang agwat sa aming pamilya. Hindi na ako makalabas ng bahay nang hindi ramdam ang mga mata ng mga tao sa likod ko. Hindi ko na kayang magsalita pa, ang mga bulong-bulungan ay nagsimula ng mangibabaw sa lahat ng dako. Si Rosalie, ang babaeng dati nilang pinagmamalaki, ngayon ay siya na ang sentro ng mga tsismis. Bawat hakbang ko, bawat galaw ko, tila may nagmamasid. Nakikita ko ang mga mata ng mga kabitbahay na puno ng tanong, ng husga, ng mga kwento na alam kong hindi ko kayang kontrolin. Minsan, naiisip ko kung paano ko haharapin ang mga ito, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga araw na wala akong lakas, na halos hindi ko kayang tumingin sa mga mata ng anak ko, yun ang pinakamabigat. Lalo na't siya, hindi pa kayang intindihin kung bakit nagbago ang lahat sa amin. Yung mga tanong na parang sinasadyang masaktan ako, bakit po ang layo ni Papa? Bakit po kayo hindi na masaya? Si Hector, bagamat galit na galit, ay nagdesisyong magstay sa bahay. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi. Alam kong mahal niya pa rin ako, pero may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Parang ang bawat salita na binanggit niya pagkatapos ng gabing iyon ay may pag-aalangan, may distansya. Nandyan siya, pero hindi na siya katulad ng dati. Hindi ko naramdam ang mga halakhak namin sa Hayten gabi, ang mga kwentuhang magkasama kami, ang mga yakap na matagal na naming nakalimutan. Ngayon, tila ba ang bawat araw ay puno ng pait na hindi ko kayang baguhin. Kahit nasa bahay siya, parang may pader na nakatayo sa pagitan namin. Hindi ko na alam kung paano magmukhang normal. Ang mga ngiti namin ay puno ng pagsisisi, at ang mga tawanan ay nagiging pilit. Parang may puwang na naiwan sa amin na hindi na kayang punan ng simpleng pagpapatawad. Ang mga mata ni Hector, dati puno ng pagmamahal, ngayon ay may lungkot at sakit na hindi ko matanggal. Alam ko na ang mga tinig na bumabalot sa bawat hakbang ko ay hindi lang galing sa akin, kundi pati na rin sa mga kwentong tumatak sa isipan ni Hector. Masakit, sobrang sakit, kasi alam kong may mga bagay na hindi ko na kayang itama. Ang ginawa ko ay isang pagkakamali na nagdala ng hindi may iwasang mga epekto. At ang pinakamalupit, hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang mga ito. Sa lahat ng mga taon ng pagmamahalan, isang sandali lang ang nagbago ng lahat. Ang mga tsismis na naglalakbay sa bawat kanto, ang mga mata ng mga tao na nag-iisip ng hindi maganda tungkol sa akin, ay nagsisilbing mga sugat na hindi ko kayang gamutin. Pero ang pinakamahirap sa lahat, ang mga tanong ng anak ko, ang pagtingin niya sa akin na puno ng pagkalito at pagdududa.
Kung alam ko lang kung paano ko siya bibigyan ng tamang sagot, kung alam ko lang kung paano ko sasabihin sa kanya na lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa kanya, na ito ay isang pagkakamali na hindi ko na mababalik. Gusto ko nang magtago, at mawala sa lahat ng mata ng tao. Gusto ko nang magsimula ulit, pero alam ko na hindi ko kayang itago ang aking mga pagkakamali. Ang sakit na dulot ng mga konsekensya ng ginawa ko ay hindi ko kayang sukatin. Kung sana, may pagkakataon pang itama ko lahat ng ito, ngunit alam ko, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, mas marami pang magiging pagsubok na darating. Dumaan ang mga linggo, at halos wala akong ibang naiisip kundi ang ginawa kong pagkakamali. Bawat araw ay puno ng mga alaala, mga bagay na hindi ko na kayang baguhin, mga sandaling hindi ko na kayang ipaliwanag. Ramdam ko ang sakit ng mga pagkukulang ko bilang asawa at ina. Nagising ako sa isang mundo kung saan ang pangarap ko ay nasira, at ako mismo ang dahilan. Minsan, naiisip ko kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko na hindi ko kayang ibalik ang lahat ng nawasak ko. Hindi ko na kayang ilihim pa ang lahat, at hindi ko na rin kayang magsinungaling. Lahat ng nararamdaman ko ay ang mga hinagpis na dala ng mga desisyon ko. Pumunta ako sa simbahan isang linggo ng hapon, nagdasal, at nagmuni-muni. Wala akong ibang nais kundi maramdaman na may nararapat pang pagkakataon para magbago. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi, kung may pagkakataon pa bang mag-ayos ng mga nasirang piraso ng buhay ko. Tumagal ako sa harap ng altar, ang mga mata ko ay punong-puno ng luha. Bakit ko ginawa ito? Tanong ko sa sarili, at ang sagot ay tila nakatago sa aking mga mata. Hindi ko kayang sagutin ng tapat, hindi ko kayang aminin na ako'y nagkulang. Alam ko, hindi lang ito dahil sa kulang sa sex o pansin. Mas malalim pa ang sakit, may kulang sa emosyonal na koneksyon, na kahit si Hector ay hindi kayang punan. Lahat ng oras na nakasama ko siya, ramdam ko na may distansya sa pagitan namin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi siya galit, hindi siya malasakit, pero ang kanyang presensya ay para lang bang parang may puwang na hindi ko kayang masabi. Hindi ko masabi sa kanya, ngunit si Gab, siya ang nakadama sa sakit ko. Ang presensya ni Gab ay isang bagay na hindi ko maintindihan, bawat paglapit niya sa akin, bawat malambing niyang saloobin, ay para bang may kaligayahang nawawala sa akin, at natagpuan ko ito sa kanya. Ngunit, ito ba ang dahilan para magkamali ako? Ito ba ang dahilan para maghanap ng bagay na alam kong hindi ko kayang hawakan ng buo? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa aking isipan, hindi ko kayang sagutin ng buo. Ano ba talaga ang naghahanap sa akin ng mga bagay na wala sa mga taong pinapahalagahan ko? Bakit hindi ko na lang kayang tanggapin ang mga limitasyon at pagtanggap sa buhay ko? Kung may mga pagkukulang, bakit ko hinanap ang hindi ko kayang ibigay ng tama? Kung ang sagot ay hindi sapat, bakit ko hinayaan ang mga pagkakataon na magtulungan kami ni Hector? Sa bawat saglit ng pagninilay-nilay ko, nagiging malinaw na mas malalim pa ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi lang ito tungkol sa kulang sa sex, hindi lang ito tungkol sa pangangailangan sa pisikal na pagnanasa. Hindi ko kayang itago sa sarili ko na may iba pang bahagi ng buhay na hindi ko kayang punan. Ang mga kahinaan ko, ang mga takot ko, ang mga bagay na hindi ko kayang ipakita kay Hector, ito ang mga nagdala sa akin kay Gab. At ito ang mahirap tanggapin. Hindi ko na kayang lumingon at balikan ang mga pagkakamali ko. Dahil sa mga ginawa kong desisyon, ngayon ay muling humarap ako sa mga katanungan na hindi ko kayang sagutin. Pero sa huli, napagtanto ko, hindi ko kayang mabuhay na punong-puno ng pagsisisi. Hindi ko kayang magsimulang muli nang hindi ko pinapansin ang mga aral na natutunan ko. Sana sa kabila ng lahat ng ito, may natutunan ako, at sana, hindi ko na ulitin ang mga pagkakamali ko. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong maghanap ng paraan para makapag-ayos ng lahat. Hindi madali, bawat hakbang na ginagawa ko ay tila puno ng takot at pangamba. Nais ko sanang magsimula muli, pero alam kong hindi magiging madali ang lahat. Pinilit kong magsimula sa mga maliliit na bagay. Iniiwasan ko si Gab, hindi ko kayang patagilid na tanawin ang mga alaalang may kasamang pagkakasala. Hindi ko kayang muling tanggapin ang lahat ng nangyari sa aming dalawa. Si Hector, naging malamig. Hindi kami magkausap, at kung magkasama kami sa bahay, tila nagiging magkaibang mundo kami. Wala na ang dating saya at init sa aming mga mata.
Ang mga galak at takot ay parehong nararamdaman, pero walang salitang lumalabas mula sa aming mga bibig. Tuwing gabi, iniisip ko kung anong klaseng buhay pa ba mayroon kami. Puno na ba ng pagkukulang at wala ng pag-asa? Puno ng pagsisisi at hinagpis. Minsan, naiisip ko na marahil, ito na lang ang pagkakataon ko upang magtama. Kung may paraan pa bang may tama ang lahat ng nasira ko. Isang araw, sa kabila ng lahat ng kaba at pangamba, nagdesisyon akong humarap kay Hector ng buo. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan na hindi kami nag-uusap ng tapat. Alam ko, may mga pagkukulang ako, at ang pinakamalupit sa lahat ay ang hindi ko kayang ibalik ang lahat ng nasira ko. Kaya't nagsimula akong magsalita, sinabi ko sa kanya na handa akong magbago, at kung anuman ang mga pagkakamali ko, ay sisikapin kong itama. Huwag lang sana niyang itapon ang lahat ng pagkakataon. Naramdaman ko ang bawat pagpatak ng mga salita sa pagitan namin. Hindi ko kayang itago ang sakit, ang luha na hindi ko na kayang pigilin. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng sinabi ko, o kung makikinig ba siya sa akin, pero ito ang naging desisyon ko, ang magsimula sa isang tapat na usapan. Gusto ko ng isang pagkakataon, kahit hindi pa ako sigurado kung makakamtan ko ito. Si Hector, hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Tahimik siya, hindi umiimik, pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi pa niya kayang sabihin. Nandoon na kami, ang mga mata namin ay nagkikita, ngunit ang mga damdamin namin ay parang hindi magkasunduan. Sa bawat saglit, ramdam ko ang init ng pagkakaharap namin. Siguro, isa itong pagtatangka na magpatuloy, pero hindi ko alam kung makakamtan ko ang inaasahan kong pagtanggap. Ang tanging alam ko, hindi ko kayang itago ang sarili ko, at sa pagkakataong ito, sinubukan ko na ang lahat. Hindi ko alam kung sapat na ba ang mga salitang binanggit ko, pero sana, sa pagbuo ko ng mga saloobin, may maboring pagkakataon para sa pagbabago. Ang gabi na iyon ay puno ng tensyon. Parang bawat galaw namin ay may epekto, at ang bawat paghinga ko ay tila malakas sa katahimikan. Ang bahay na minsang puno ng tawanan at pagmamahal ay naging isang lugar ng pag-aalangan at mga hindi nasabi. Habang si Hector ay naupo sa tabi ko, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang sinasabi kong mga saloobin. Gusto ko ng pagbabago, pero alam ko, hindi madali ang magsimula muli. Tahimik kami sa loob ng ilang minuto, nagkatinginan lang kami. Sa mata niya, ramdam ko ang sakit at galit na may halong kalituhan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, gusto ko pa rin sanang magsimula. Sinabi ko, Hector, kahit ano pang gawin natin, hindi ko kayang ibalik ang mga taon na nasayang. Pero sana, mapatawad mo ako. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa aking puso, tunay, tapat, at puno ng pagsisisi. Hindi ko na kayang ilihim ang mga bagay na nagawa ko. Hindi ko kayang bumalik sa isang buhay na puno ng mga lihim, na parang wala akong pagkakamali. Nais kong tanggapin ang lahat ng ginawa ko, pati na rin ang mga pagsubok na dulot nito. Ngunit ang sagot ni Hector ay hindi ko inaasahan. Tumatagilid siya at tumingin sa akin, may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko, Rosalie, sabi niya, ang mga salita ay mabigat na tila may kargang matinding hinagpis. Pero sisikapin ko, ang mga salitang iyon, parang mga piraso ng yelo na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, sakit o pag-asa. Ang mga salitang, sisisikapin ko, ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon, pero hindi ko alam kung ito na ba ang huling pagkakataon namin para magsimula. Nais kong yakapin siya, pero alam ko na hindi pa panahon. Ang mga saloobin namin ay hindi pa magkatugma. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, napagtanto ko na may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Ang mga taon ng kasal, ang mga gabing puno ng pagmamahalan, at pati na rin ang mga pagkukulang na nagdulot ng lahat ng ito, lahat ng iyon ay parang mga alaala na mahirap kalimutan. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, at alam kong hindi ko na kayang ibalik ang mga taon na nasayang. Ngunit, sa mga salitang binitiwan ni Hector, may pag-asa pa rin. Bagamat hindi niya alam kung makakayang magpatawad, ang sinabi niyang sisikapin niya ay isang hakbang na patungo sa posibleng paghilom. Ilang sandali ang lumipas, pareho kaming tahimik. Wala nang masyadong salitang binitiwan, pero ramdam ko ang init ng katawan ni Hector sa aking tabi. Ang mga mata ko'y napako sa kanyang mukha, na hindi ko na kayang basahin.
Parang ang bawat hakbang namin ay magdedetermina kung anong magiging takbo ng buhay namin. Siguro nga, hindi lahat ng pagkakamali ay may pagbabalik loob. Minsan, kailangan lang tanggapin na ang mga sugat ay hindi agad gagaling, at ang mga puso ay hindi laging magiging buo sa isang iglap. Ang gabi na iyon ay puno ng tensyon. Parang bawat galaw namin ay may epekto, at ang bawat paghinga ko ay tila malakas sa katahimikan. Ang bahay na minsang puno ng tawanan at pagmamahal ay naging isang lugar ng pag-aalangan at mga hindi nasabi. Habang si Hector ay naupo sa tabi ko, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang sinasabi kong mga saloobin. Gusto ko ng pagbabago, pero alam ko, hindi madali ang magsimula muli. Tahimik kami sa loob ng ilang minuto, nagkatinginan lang kami. Sa mata niya, ramdam ko ang sakit at galit na may halong kalituhan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, gusto ko pa rin sanang magsimula. Sinabi ko, Hector, kahit ano pang gawin natin, hindi ko kayang ibalik ang mga taon na nasayang. Pero sana, mapatawad mo ako. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa aking puso, tunay, tapat, at puno ng pagsisisi. Hindi ko na kayang ilihim ang mga bagay na nagawa ko. Hindi ko kayang bumalik sa isang buhay na puno ng mga lihim, na parang wala akong pagkakamali. Nais kong tanggapin ang lahat ng ginawa ko, pati na rin ang mga pagsubok na dulot nito. Ngunit ang sagot ni Hector ay hindi ko inaasahan. Tumatagilid siya at tumingin sa akin, may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko, Rosalie, sabi niya, ang mga salita ay mabigat na tila may kargang matinding hinagpis. Pero sisikapin ko, ang mga salitang iyon, parang mga piraso ng yelo na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, sakit o pag-asa. Ang mga salitang, sisisikapin ko, ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon, pero hindi ko alam kung ito na ba ang huling pagkakataon namin para magsimula. Nais kong yakapin siya, pero alam ko na hindi pa panahon. Ang mga saloobin namin ay hindi pa magkatugma. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, napagtanto ko na may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Ang mga taon ng kasal, ang mga gabing puno ng pagmamahalan, at pati na rin ang mga pagkukulang na nagdulot ng lahat ng ito, lahat ng iyon ay parang mga alaala na mahirap kalimutan. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, at alam kong hindi ko na kayang ibalik ang mga taon na nasayang. Ngunit, sa mga salitang binitiwan ni Hector, may pag-asa pa rin. Bagamat hindi niya alam kung makakayang magpatawad, ang sinabi niyang sisikapin niya ay isang hakbang na patungo sa posibleng paghilom. Ilang sandali ang lumipas, pareho kaming tahimik. Wala nang masyadong salitang binitiwan, pero ramdam ko ang init ng katawan ni Hector sa aking tabi. Ang mga mata ko'y napako sa kanyang mukha, na hindi ko na kayang basahin. Parang ang bawat hakbang namin ay magdedetermina kung anong magiging takbo ng buhay namin. Siguro nga, hindi lahat ng pagkakamali ay may pagbabalik loob. Minsan, kailangan lang tanggapin na ang mga sugat ay hindi agad gagaling, at ang mga puso ay hindi laging magiging buo sa isang iglap.